Naranasan niyo po ba ang habang nag-aaral ng salita ng Diyos ay ganito ang nangyari sa inyo? Hindi niyo napansin na unti lumalamlam ang inyong mga busilig o inyong mga mata, tapos mamaya hindi niyo nakapinayan na lumapit na ang inyong, o lumapat na ang inyong mukha sa Biblia at ganito ang nangyari sa inyo. Naranasan niyo po ba ang ganito? Ang tanong ako ay, boring ba at nakakaantok ang pag-aaral ng Biblia? Alam mo natin, ang lagi ko pong sinasabi na ang salita ng Diyos, ito ay love letter sa atin ng Panginoon. Amen. Love letter ho ito. Amen. At habang naghihintay tayo sa Panginoon, dapat natin kasabikan lagi ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi ito ay love letter. Amen. Kumbaga, ang ating Panginoon ay nilikha tayo, iniligtas tayo, and later on, siya ibabalik para tayo kanyang isama sa langit. Hallelujah. At habang tayo po naghihintay sa kanyang muling pagbabalik, inaasahan mo ng Panginoon na ating kasabikan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin ngayong umaga. Aming Ama, kami po nagpapasalamat sa inyong mga salita. Ang inyong salita ay buhay. Amen. At dahil ito'y buhay, ito'y kumikilos sa amin pong buhay. Lord, help us to understand your word. This is your word. And we need you, Lord God, to understand it. Ang aming pong panalangin ng Banal na Espiritu na aming Diyos, ang siya pong kumilos, mangusap, ang Banal na Espiritu na aming Panginoon, ang siya pong magturo sa amin ngayong umaga. At hindi lamang namin maunawaan, marinig ang iyong salita, kundi magkaroon kami, Panginoon, desire. At desisyon na sundin ang inyong mga salita. Hallelujah. Panginoon, ngayon pong umaga, nagpapasalamat po kami na kayo ay mabuti, kayo ay matapat sa amin. Kayo po ang maging kagalakan namin at kayo ang maging kasama namin, Panginoon, as we study your word. We thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Falling in love with God's word. Falling in love with God's word. Falling in love with God's word. Ito po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Kayo po ba ay na-inlove na sa salita ng Diyos? Amen. Na-inlove na po ba kayo sa salita ng Diyos? Ang akin nung bibigyan pansin, actually, ang ating pag-aaral ngayong umaga, we will talk about the importance of God's word and its relevance to our lives. The importance of God's word and its relevance to our lives. Napakarami ng aklat ang naisulat, pero obsolete na ho ang karamihan. Pero salita ng Diyos ay napakatagal ng 1,500 years, higit pa ang pagkakasulat nito, and still, ito po ay relevant sa ating buhay bilang kanyang mga anak. Falling in love with God's word. Ito po ang aking panalangin ngayong umaga na pare-pareho po tayong ma-in-love sa salita ng Diyos. Amen. Ma-in-love tayo pare-pareho sa sulat ng Panginoon, sa love letter ng ating Panginoon. Ang lagi ko po sinasabi nga, nung kayo ay nakadating may mga sulat pa, talagang nasa ilalim ng unang, kasama ang litrato. Hindi ko alam kung sa iba ngayon. Hindi mo pwede yung iyong laptop o yung tablet nasa unan. Pero nung inabot ko pa, talagang may picture pa, mayroong sulat, at kada umaga babasahin mo, wow, masarap alalahanin. Pero alam niyo mga kapatid, ang ating talata na pag-aaralan, Psalm 119 verses 97 to 104. Again, hayaan niyo po basahin ko ang salita ng Diyos. Psalm 119:97 to 104. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Susundan ho natin at ito magiging basihan ng ating pag-aaral ngayong umaga. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, verse 97, iniibig ko ang iyong kautusan, buong araw ay palagi ko itong binubulay. Ang sabi nung binasa kanina ng ating kapatid, araw, gabi. Amen. Verse 98, ang mga utos nyo ay nasa puso ko, kaya mas marunong ako kaysa aking mga kaaway. Mas marami ang aking naunawaan kaysa aking mga guro. Dahil sa inyong mga turo, ang lagi kong laman ang aking puso. Higit pa ang aking pangunawa kaysa matatanda. Dahil sa sinusunod ko ang iyong mga tuntunin. Iniiwasan ko ang masasamang pag-uugali upang masunod ko ang iyong mga salita. Verse 112, hindi ako lumihis sa iyong mga utos.
dahil kayo nagtuturo sa akin. Kahit tamis ng inyong mga salita, ito'y mas matamis pa kaysa pulot sa aking panlasa. Sa pamamagitan ng iyong mga tuntunin, lumalawak ang aking pangunawa, kaya kinamumuhian ko ang gawang masama. Mga kapatid, hayaan niyo po ang aking ibahagi sa inyo ang ilang mga talata na kung saan ay magbibigay sa atin ng guide as we study this word of God. Ezra chapter 7 verse 10, ang sabi ng salita ng Panginoon, for Ezra has devoted himself to the study and observance of the law of the Lord and to teaching its decrees and laws in Israel. Tatlo po mahalagang salita na ating makikita rito. Una, devoted himself to the study. We have to study the Word of God. At sabi rito, hindi lamang basta study, kundi devoted. We need to devote our time, ourselves, in studying the Word of God. Then, pangalawa, observance. It means to obey. Not just to study the Word of God, we must also obey the Word of God. Observance. Then, thirdly, to teaching. It's decrease. Study, observe, and to teach. Ibig sabihin po mga kapatid, yung teaching na sinasabi rito is hindi lamang sa salita, kundi nakikita sa gawa. Pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, then ito ay ating sinusunod at ating itinuturo din naman sa iba sa pamamagitan ng ating buhay at ng ating mga salita. Deuteronomy chapter 32 verse 47, napakaganda ng talatang ito. Hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Take note of this, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito, magbibigay ito sa inyo ng buhay. Ang salita ng Diyos mga kapatid ay nagbibigay ng buhay sa atin. John chapter 1, 1-4, ang sabi ng salita ng Panginoon, in the beginning was the Word. Walang iba kundi ang salita ay nandoon na. Kasama natin ang salita. Ito'y nanilahan sa piling natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At sabi ng salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya po ang ating desire ngayong umaga na pare-pareho nating mahalin ang salita ng Diyos. Pare-pareho nating pagkukulan ng pansin ang salita ng Diyos. Bakit? Ang salita po ng Panginoon ang pwedeng mag-transform sa ating buhay. Yes, many books can give us information, pero hindi tayo kayang i-transform ng maraming mga aklat. Only the Word of God. Tingnan mo natin, yung Psalm 119, may ilang mga talata dito kung paano sinabi o pinahayag na may akda ang kanyang pamamahal sa salita ng Diyos. Verse 97, oh how love I thy law. Verse 100 o verse 47, how I love your laws, how I enjoy your commands. So yung kanyang inihayag ng may akda, yung kanyang desire, yung kanyang nararamdaman sa salita ng Diyos. 130 o 48, I lift up my hands to your commands, which I love, and I meditate on it, and I meditate on your decrees. Which I love, and I meditate your law. 113, I hate double-minded men, but I love your law. 119, all the wicked of the earth you discard like dross, therefore I love your statutes. 127, because I love your commands more than gold, more than pure gold. Grabe yung pagmamahal ng may akda sa salita ng Diyos. Wala namang tatanggi sa inyo kung bigyan ko kayo ng ginto, ano. Walang tatanggi sa inyo. Kasi wala akong maibigay. Pero kung ating titingnan yung may akda, sabi niya, because I love your commands more than gold, more than pure gold. Grabe yung kanyang pag-ibig sa salita ng Diyos. Higit pa sa ginto na meron siya. Tingnan natin yung verse 100 o verse 97. Look at your Bible. Ang sabi dyan, oh how love I thy law. The first word tells us, oh, an ancient Hebrew had no punctuation. So wala ko siyang punctuation. Instead, gumagamit po sila ng yung pong O serve as an exclamation point. So yung pong salitang O, ito ay exclamation point. What does it convey?
It conveys his enthusiasm for the word. Enthusiasm for the word, his deep and abiding passion. Yung salitang ay nagpapakita na yung kanya siya'y entusiast sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Siya'y may kasabikan na pag-aaral ng salita ng Diyos na ito'y kanyang maunawaan pa ng mas malalim, higit pa sa kanyang pagkaalam. Kung atin nung titingnan, as the psalmist goes on with his meditation, ano nangyayari? He becomes more and more rated with the deep love of the law of God. Mga kapatid, once na salita ng Diyos ay lagi nating binubulay, pinag-aaralan, mas lalo natin itong mamahalin sa ating buhay. Mas lalo po natin itong mamahalin, which is not to Him a restraint or a burden. Hindi ho kabigatan sa Kanya na kapag ka magbabasa ng Biblia, hindi mabigat sa Kanya. Kundi ito po isang delight para sa Kanya. It is His meditation all the day. Aside po ni Wolfgang Musculus, sabi niya, kung walang pagmamahal, who without love attempts anything in the law of God, does it coldly and quickly gives it up. Kung ilalapit sa salita ng Diyos, titingnan mo salita ng Diyos na walang pag-ibig, eh talaga naman ito'y malalamig at hindi mo siya bibigyan ng maraming oras para pag-aralan. Kasi bakit? Wala kang pagmamahal. Pero naranasan niyo po ba na nung kayo'y magkasintahan pa o may kasintahan, yung bang kahit alas 7 ng umaga tapos alas 7 ng gabi, eh, walang puknat yung inyong kwentuhan, tuwang-tuwa kayo sa isa't isa, o kahit magkaibigan, anumang relasyon, na nagmamahalan kayo, kahit pagtagal ng panahon, mas nai-enjoy nyo ang isa't isa. At ganoon din po ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Ang sabi patuloy pa ni Wolfgang Musculus, only he who loves the law makes it his meditation all the day. Ibig sabihin po, kung talagang mahal mo ang salita ng Panginoon, ang pagmamahal mo sa salita ng Diyos, yun po ang dahilan upang mas lalo mong i-meditate ang kanyang salita. Ang tanong sa atin, how do you feel about God's Word? Ano po ang inyong pakiramdam sa salita ng Diyos? It is easy to talk about it in glowing terms, but do you love it? Minsan pinag-uusapan ito, pinagdidibatihan, natutuwa, ang ganda ng creation, ang ganda ng ginawa ng Panginoon sa buhay ni Noah, ni Moises, so forth and so on. Pero, do we love the Word of God? Amen. O nai-enjoy lang natin yung history na makakatuwa naman, na nabuka ang lupa, nabuka yung tubig, nahati ang tubig at dumaan ng mga Israelita, nakakatuwa naman. O ganun lang po ba ang ating paghanga sa salita ng Panginoon? O do we rejoice in it as one who finds great pleasure? Mga kapatid, pinakita po na may akda ang kanyang pagmamahal sa salita ng ating Panginoon. Pero ngayon po umaga, hayaan niyo po na aking i-share sa inyo 3 reasons why we should intentionally fall in love with the Word of God. Alam niyo, ang pagmamahal ay intentional. Tama? Ano mang uri ng pagmamahal dapat po intentional. Sa larangan ng relasyon mag-asawa, intentional ang hinihingi ng Diyos. Unconditional. Sa larangan ng mag-ina, mag-ama, magkapatid sa Panginoon, sa laman, intentional po ang nais o design ng Panginoon na uri ng pagmamahal na dapat natin ibigay sa kanila. And we could also say that these are results or benefits of falling in love with God's love letter to us. Pwede rin po natin sabihin na itong reasons na ito ay pwedeng results or pwedeng benefits na meron tayo sa Panginoon. Una, our ultimate source of wisdom. Our ultimate source of wisdom. Ultimate means it is final, the highest, the supreme source of wisdom. Ultimate source of wisdom. Pinakasukdulan na pinanggagalingan po ng karunungan, mga kapatid. Ang sabi ng verse 98, your commands make me wiser. Your commands make me wiser. Ang iyong utos ay nagpapatalino, nagbibigay ng karunungan sa akin. Ikumpara ho natin ito. Una,
ay sa mga sa atin hong sa ating kaaway. May kaaway po ba kayo? O maaaring may nagagalit sa inyo? Yung mga taong hindi natutuwa sa inyong ginagawa. Pero sabi dyan, look at your Bible, ang sabi ng verse 98, ang mga utos nyo ay nasa puso ko. Kaya mas marunong ako kaysa sa ating mga kaaway. Wiser than his enemies, whose wisdom was not from above, but earthly, sensual, from evil. Maaaring mga kapatid, meron po tayong mga taong kinagagalitan, o di kaya may nagsasabing inaaway tayo. Inaaway tayo, minsan di natin alam kung ano ang dahilan. O kung anong minsan naman, alam natin ang dahilan. Then, they try to intimidate us by clever talk, by crafty schemes, and evil threats. Ito yung kanilang mga maraan. Minsan yung mga mapanlinlang ng mga salita, meron silang mga masasakit na salitang ibinabato sa atin, o minsan pananakot. And sometimes, nagyayabang sila at niyuyurakan nila ang ating pagkatao. Naranasan niyo po ba na ipahiya ng inyong kaaway? Yun bang ikaw ay tahimik lang at napakaraming sinasabi tungkol sa iyo? Para sa sanlibutan, at sabi ng salita ng Diyos, ito yung karunungan ng mga kaaway. Pero sinasabi nitong karunungan na meron tayo, yung ating pananahimik, at magbubulay-bulay kung ano ang nais sabihin ng Panginoon sa atin. They are using words that will hurt us. Ang gusto nila ay pahiya tayo, and for them, matatalino sila, at gusto nila ay sila ang magisikat. Dahil tayo kanila na ay pahiya. Yun ang wisdom na alam ng maraming tao, baka mundong karunungan. Pero mga kapatid, huwag po tayong mangamba at mag-alala, because we are wiser than them. Mas matalino tayo kaysa sa kanila. But how does the Word give me o give us superior wisdom? Verse 98, ang sabi dyan, look at your Bible, it is ever with me. Ibig sabihin po mga kapatid, naging matalino tayo laban sa ating mga kaaway. Bakit? The Word of God is with us. With you and with me. Yun po ang dahilan. Ang sabi sa Tagalog, sa aking salin, ang utos ninyo, Panginoon, ay nasa puso ko. Amen. Kaya napakalaga po mga kapatid, ang salita ng Diyos lagi pong itinatanim sa ating puso. Colossians chapter 3 verse 16, verse 15, sabi doon, let the word of God, of Christ dwell in you richly. Let the word of Christ dwell in you richly. Maging mayaman ang salita ng Diyos sa iyong puso. Amen. Sa iyong kaisipan. Mga kapatid, ang sabi dyan, verse 98, it is ever with me. Which means that as we internalize the Word of God, it becomes a part of our life. Kailangan ma-internalize sa ating buhay ang salita ng Diyos. Hindi natin kaya kuhanin ang karunungan sa pamagitan ng ating paupo-upo lang sa ating tungga-tungga, panonood ng ating paboritong palabas, panonood ng ating teleserye na walang katapusan. Hindi ho natin kayang kumuha ng karunungan. Hindi ho natin kayang kumuha ng karunungan kung tayo pakapay-kapi lang habang nagpe-Facebook. Wala ho tayong karunungan makukuha roon. Anong dapat natin gawin mga kapatid? Dapat natin gawin, i-turn off lahat ng mga bagay na pwede maging sagapan, put down the remote control, and pick up our Bible. Only then we will discover the wisdom that delivers us from our enemies. Only the Word of God. Our enemies. Mas matalino po kayo sa inyong mga kaaway kung kayo mananahimik at ang inyong reply o ang inyong tugon ay mula sa nais ng salita ng Diyos. Pero kung ang inyong gagawin ay magdadadakdak din at lalabanan ninyo, sumama ka na doon sa food. Doon sa mga taong abnoy. Kasi abnoy na nga, sasama ka pa, dumami ang abnoy.
Alam niyo mga kapatid, ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin. Ang sabi dito, our enemies are wise to do evil. Pangalawa, compare not to enemies but to teachers. Verse 100 o verse 99. Mas marami ang aking naunawaan kaysa sa aking mga guro. Hindi po ibig sabihin, the psalmist does not mean that he is degrading teachers. His intention is not to put down this profession. Hindi ibig sabihin niya na walang kwenta ang mga teachers. And by the way, last week, noong nakaraang linggo, nagdaos po ng Teachers Week. So, salamat po sa mga teachers at nagbabalak maging teacher. So, happy Teachers Week po sa inyo. At talaga naman ang inyong paglilingkod sa Panginoon ay sa ating komunidad, sa ating government ay napakalaking tulong. At sana po later on, para sa ating mga teacher, mag-involve din po tayo sa gawain ng Panginoon sa ating iglesia. At yun po yung malaking tulong upang mahubog ang ating mga kabataan, ang ating mga bata. So nawa ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, teaching is a noble profession and teachers deserve our respect and our support. It doesn't matter if your teachers do not know the Lord. Kahit hindi ko sila Kristiyano, kailangan po nila ng respeto, kailangan po nila ng pagmamahal. Ano po ang dapat natin gawin? Meron po silang mga karunungan. Kumbaga yung kanilang karunungan ay pwede nilang ibahagi sa atin at pwede natin maintindihan. So we must respect them and learn from them as much as we can. But there are limits to all human knowledge. Yes, mahalaga ang tinuturo sa paaralan. Yes, mahalaga ang role ng mga teacher. But all human wisdom has limit. Meron pong limitado. Limitado ang karunungan ng tao. Wiser than his teachers, whose wisdom was of this world. Kahit po napakaraming MA, PhD, bagamat yan po ako'y naniniwala na mahalaga ang lahat ng iyan. Pero again mga kapatid, the Word of God is the supreme source of wisdom. Paano po? Tingnan mo natin, ang sabi ng salita ng Panginoon, the reason why the Word of God gives us this sort of wisdom, your testimonies are my meditation. God is able to teach you directly from His Word, but it takes time and effort and determination. Again, ang salita ng Diyos ay pwede nating maunawaan. Ang problema, it doesn't happen by chance. Yung bang, pagka po ang salita ng Diyos ay kada morning, ay iyong titiklupin at ibabato at kung pumatak, yun ang ating babasahin ngayon. Palagay ko, ito ang sinasabi nila sa akin. Mahirap pong lumago sa Panginoon pagka ganoon. Ang salita ho ng Diyos ay minamahal sa paraan na nais ng Panginoon. Compare to His teachers. Pangatlo, compare sa mga elders. Sa mga elders. Elders are to be loved, revered, respected, cared for, and listened to. Dapat pumahalin ng mga nakatatanda, mga unang ipinanganak, para hindi man masakit pakinggan. Yung mga 50 plus, ayan. Pero alam niyo mga kapatid, kailangan nilang mahalin, igalang, kailangan po nilang alagaan, at kailangan silang pakinggan. At mga elders po ay have experience, and we need the benefit of their experience. There is always much to learn from those who are older than us. Diba, lagi nga nila kasabihan ay, papunta ka pa lamang, papalik na ako. Hindi tayo nagka-salubong. Pero alam niyo mga kapatid, however, old age by itself does not equal wisdom. Hindi dahil ikaw ay matanda na, hindi dahil kayo unang ipinanganak, ay masasabing mayroong kang karunungang mula sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kaya nga mayroong kasabihan, ano ang kasabihan? Tandang-tanda na wala pa rin
tinandaan. Tandang-tanda na, wala pa rin tinandaan. Ibig sabihin, hindi po lahat ng matatanda ay masasabing sila ay mayroong karunungan. Maliban, magaling silang salita ng Diyos na nagtatrabaho sa kanilang buhay. Wisdom comes from years spent obeying God's word. Doon po nakaraan, aking sinabi doon po sa Hebrews chapter 5, huling bahagi, sabi doon, ang salita ng Diyos ay nagtatrabaho sa ating puso, sa ating buhay, at mas lalo natin itong na-appreciate dahil atin itong sinusunod, dahil atin itong ginagawa. The understanding he mentioned in this verse means the ability to penetrate with insight into difficult issues. So kaya niya mag-penetrate dito sa mga mahihirap na sitwasyon na kanyang hinaharap, nagagamit niya ang salita ng Diyos. We know how to deal with hard problems because we have learned what God says in the Bible. Lagi hong bumabalik, itong mga tao marunong, alam nyo, laging bumabalik sa salita ng Diyos. Hindi ho sa kasabihan ng matatanda. Ang taong marunong ay laging bumabalik sa salita ng Diyos. Again, ang sabi dyan, note the reason this is possible. Bakit? I keep your precepts. Alam nyo mga kapatid, ang Biblia ay hindi ho magic. Ang Biblia ay hindi magic. It will not change you by itself. Maraming tao nagmamahal sa Biblia, yung bang ayaw susulatan, yung iba ayaw malalaglag, yung iba ayaw basta talagang iniingatan, at meron lamang siyang isang tukador na nilalagyan at walang pwedeng makialam doon maliban sa kanya. So para sa kanya, yun ay anting-anting. Na pagkakaumaga ang gagawin niya ay hahalikan at pagkatapos ibabalik at parang tila walang nangyari. Ang alam nyo, kulang nilang kandila at saka bulaklak rin sa altar na kanyang ginawa. Maraming tao para bang minamahal ang salita ng Diyos literally. Well, tama naman po dapat na ingatan ng Biblia. Pero kung atin ang pag-respect sa salita ng Diyos ay tila baga parang ginawa na natin Diyos-Diyosan, na yung maliliit na Biblia ay ating nasa ating bulsa, at pagkatapos ay pagka mayroong kaaway, nilalabas natin, lumayo ka. At sabi ko nga po sa inyo, no, hindi po mananampalataya, ang Biblia ay sinisipitan ko ng pera bago ko magpunta ng tungitan. Kung baka sakaling siswertihin. At ginagawa ko yung mga numero na aking nakikita ay sinisipit ko roon, at mamaya may dadating na maghuhuwitin, titingnan ko ay tama ito, swerte ito. Pagka ganun ang ating pagtingin sa salita ng Diyos, napakalabo natin lumago sa Panginoon. Mamamatay at mamamatay tayo na baka hindi tayo Kristiyano. Alam niyo mga kapatid, ang Psalm 190, 98 to 100, ano dapat natin gawin? Meron ng tatlo. Una ay, the Word of God is with us. Ano dapat natin gawin? Read it. Basahin ang salita ng Diyos. Kasi sa atin na ho ito. Pangalawa, we have to meditate on it. Kailangan nating pag-aralan. Meditate, study it. At pangatlo, keep your precepts. Keep your commandments. Obey it. Read it, study it, obey it. Then ang sabi ng Psalm 19, ang turo mo, Panginoon, ay may gantimpala sa iyong lingkod kapag ito ay sinusunod. Read it, study it, obey it. Mga kapatid, ang tanong, saan tayo kumukuha ng karunungan? Karunungan sa sabi-sabi o karunungan mula sa salita ng Panginoon? This is our ultimate source of wisdom. Pangalawa, the Word of God, the reason kung bakit kailangan nating mahulog ang ating loob. Mahalin ang salita ng Diyos because it is our undoubtful source for fruitful living. Our undoubtful source for fruitful living. Undoubtful means
firmly established, feeling no doubt, confident. Wala kang pag-aalinlangan. Alam mo sa sarili mo na ang salita ng Diyos itong paraan para kayo maging malago. Para ang iyong pamumuhay ay maging maayos. Walang iba kundi salita ng Diyos. Napakarami na ho ng mga taong ikinulong, pero hindi na bago ang buhay. Napakarami na ho tao ang dinala sa rehabilitation center, pero hindi ko nabago ang buhay. Bakit? Kasi wala akong ibang pwede magbago ng buhay kundi ang salita ng Diyos. Ang tanong, do you want to have a fruitful life? Have the Word of God in it. Verse 101, tingnan nun natin, it will keep us off the wrong path of life. Ang salita po ng Panginoon, it will keep us off of the wrong path of life. Iniiwas po niya ng salita ng Diyos tayo sa mga bagay, sa mga daan na hindi po natin dapat ahakin. Aside from salita ng Panginoon, 101, I have kept my feet from every evil path so that I might obey your word. I have kept my feet. Alam niyo yung salitang kept ay salitang pagpapatuloy. There is self-control. I hold back my feet. The word keep us away from certain path. Mga bagay na hindi ko natin dapat puntahan, lakaran, sabihin, gawin, inilalayo tayo ng salita ng Panginoon. There is self-control. I hold back my feet. It is an intentional act, meaning I could do, but I won't. Yung bang gusto kong gawin, pero ayaw kong gawin. Gusto kong gawin, pero hindi ko dapat ginagawa. We have a higher calling in life. We are called to keep God's Word as the foundation for all that we do. Walang ibang pwedeng pundasyon ng isang mananampalataya maliban saan? Sa salita ng Diyos. Ang sabi po sa Tagalog ay ganito, verse 101, iniiwasan ko ang masasamang pag-uugali upang masunod ko ang iyong mga salita. This is intentional. Iniiwasan ko ang masasamang pag-uugali. Pangalawa, it will keep us on the right path of life. Not just to keep us off of the wrong path of life, but it will keep us on the right path of life. 102, ang sabi ng salita ng Panginoon, I have not departed from your laws, for you yourself have taught me. Hindi ako lumili sa iyong mga utos dahil kayo ang nagtuturo sa akin. There is not just self-control, but submission. I do not turn aside. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng psalmist, he declares that the Bible keeps him off the wrong road and keeps him on the right road. Yun po maganda sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin kung dapat nating gawin to o hindi natin dapat ginagawa ito. Ang problema na lamang ay ang pagsunod. At araw-araw, napakarami nating choices na ginagawa sa ating buhay. And if we know and love the Word of God, the truth itself will pull us in the right direction. Alam niyo, maganda sa salita ng Panginoon, kung minamahal mo ang salita ng Diyos, pinagbubulay-bulayan mo ang salita ng Diyos, ito po yung humihila sa inyo. Humihila sa atin. Halimbawa, may mga kasalanan nasa iyong harapan. At minsan ay tinetempt ka na makipag-compromise. Isang shot lang naman. Isang stick lang naman. O tara dito. Isang gabi lang naman. Puro isa. At di nyo na mamalayan, parami na ng parami. Pero alam nyo, kung tayo mayroong salita ng Diyos, ito yung humihila sa atin. Yun yung bumabatak sa atin, huwag mong gawin. Pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos sa ating buhay. Which we know, which way to go, and the Word will help us to choose the right path.
Aside po ng Psalm 119 verse 9, how can a young man keep his way pure? Paano ba ang isang kabataan ay lalakad ng malinis, matuwid, may kabanalan? Sabi ng salita ng Diyos, by guarding it according to your word. Salita ng Diyos, mga kapatid. Walang iba, kundi salita ng Diyos. Ang tanong sa atin ngayong umaga, how does God speak to us today? Nakakalungkot isipin, may mga taong sabi nila, nakikipag-usap ang Panginoon sa kanila dahil sila ay nakakita ng pangitain. Yung iba'y nanaginip. At talagang ako'y hindi na, parang pakiramdam ko, puro puti. At ako'y naglalakad mag-isa. Yung problema, nag-iisa-isa ka. Baka mali yung nakikita. Yung iba, sinasabi ng iba na nakakita sila ng mga yung unusual manifestations. Yung mga nanindig ang balahibo, binalukagan, talagang binalukagan. Pinalibutan. Yung ba ang mga balahibo sa katawan ay nagtayuan. At sabi niya, wow, nandito si Lord. Nandito si Lord. Pero ang problema, wala naman siyang Bible study, hindi naman siya nagbabasa ng Biblia, hindi siya nagme-memorize ng mga verses, wala siyang ginagawa tungkol sa salita ng Diyos. Kaya pala ganun, nakakita siya ng nakapanood ng isang pelikula na para bang tila baga questionable yung mga palabas na kanyang pinapanood. Pero alam niyo mga kapatid, pagka po ganun ang ating pagtingin sa salita ng Diyos, nanganganib po tayo. Nasabi ng salita ng Panginoon, as He read it, He discovered that in Psalm 119 verse 102, you yourself had taught me. He heard the voice of God in what? In the pages of the Bible. Wala ho tayong pwedeng ibang pagtunan at marinig ang tinig ng Diyos maliban sa salita ng Diyos. Salita lang mo ng Diyos. Walang ibang tinig. Wala ho yung pagka ikaw ay nasa daan at biglang mayroong iimik dyan na masakang ka. Bakit ka nagtatrago? Hindi ho gano'n ang nais ng Panginoon. Dapat ho ay pinag-aaralan at binabasa ang salita ng Diyos. We are personally taught by God as we read His Word. Ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 112, last part, dahil kayo ang nagtuturo sa akin. Alam nyo, mayroong mga samahan o may mga maling katuruan na sinasabi nila, naku, hindi mo kayang unawain ng Biblia. Mga leaders lang ng church ang pwedeng umunawa dyan. Nagkakamali ho sila. Sabi ng Biblia, verse 102, dahil kayo ang nagtuturo sa akin. Ang Panginoon na nagtuturo sa atin ng nais nilang sabihin sa bawat isa atin. This is our undoubtful source of fruitful living. At panghuli, this is our unlimited source of joy. This is the last reason kung bakit kailangan mahulog ang ating loob. Mahalin natin ang ating Panginoon. Because the Word of God is our unlimited source of joy. Unlimited, unending, limitless. Limitless. At ito ang gusto ng maraming unlimited. Walang katapusan. Unlimited rice, unlimited load, unlimited wifi galing sa neighborhood. Kasi walang password. Gusto lagi unlimited. Kung saan ang pupunta, laging gusto ay unlimited. Unlimited. Pero alam nyo mga kapatid, lahat ng yon may limit. Pero ang salita ng Diyos, this is our source of unlimited joy. Noong unang panahon, honey was the universal sweetener. So ito po yung pampatamis. Kung kayo hindi ko lang may kape noon. Pero naman ang lutuin, ito yung ginagawa nilang pampatamis. And back then, people use honey the way we use sugar and artificial sweeteners. Mga kapatid, kung ang Biblia ay titignan natin na nakakabigat o nakakabagot, bigat na bigat,
Sa church na naman, prayer meeting na dala ko naman itong aking Biblia. Kapal na kapal, nakakatamad basahin, nakakagulo ng kaisipan, hindi maintindihan, so forth and so on, etc. Hindi natin masusumpungan ang walang hanggang kagalakan kung hindi natin intentionally mamahalin sa salita ng Diyos. Verse 103, ang sabi ng salita ng Panginoon, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Nakatikim na po ba kayo ng pulot-pulutan? Lahat naman siguro nakatikim na. At talaga naman ang sarap papakin. Napakatamis. Kahit na po kayo nagkakape, meron kayong pulot, yun po masarap na iasukan. Pulot-pulutan. Pero alam niyo mga kapatid, inihalin tulad doon ng salita ng Diyos. In this verse, He used the plural, your words. Kapansin natin yung salitang your words. Bakit? It is to emphasize that as we ponder the words of the Bible, one by one, phrase by phrase, verse by verse, they become sweet to us. Ang salita ng Diyos ay once na ating binabasa, pinag-aaralan, one by one, phrase by phrase, verse by verse, ito'y mas lalong nagiging matamis sa atin. Sabi ni Martin Luther, ang pag-aaral daw po ng salita ng Diyos ay tinulad, kung pag-aaral ng isang verse ay tinulad sa pag-alog o pag-shake sa isang bungang kahoy. Kung halimbawa ay papaya, bungang kahoy ba ang papaya? Hindi mo siya kahoy. Pero ang pag-aaral daw ng pagtingin sa verse ay parang pag-ubog, pag-uga, o pag-alog sa isang puno na may bunga. Ang sabi niya, sa kaalog mo daw, tiyak na may mahuhulog. Nakaranas ba kayo ng bata, kahit yung bayabas, di mo makiyak? Tapos ang problema pa ay lahat sila nasa taas, nandun ka sa baba kasi hindi ka makakiyak. So gagawin mo, hanap ka ng kita mo na pwede mong ugugin, at later on sa kauuga mo sa puno, anong nangyayari? Meron ding malalaglag. At sabi niya, kung halimbawa, nakakita ka ng isang verse, sa kauugog mo, sa kauuga mo, walang nahuhulog, i-shake mo ulit, pilitin mo. Then, pagka wala pa rin nahulog, lumipat ka ng iba, at maghanap ka ng ibang uugain, and then, sabi niya, kapag nakakita ka ng bungang nahulog, it's time para mag-enjoy sa bunga. Yung bang gutom na gutom ka na, tapos talagang gustong-gusto mo yung prutas na yun. Ang sabi ni Martin Luther, there you can stop and feast on God's Word. So talagang kailangan mong magpakasasa sa salita ng Diyos. Dahil ito yung masumpungan. Ito ang ating kanalakan. Sabi ng isang quotation ay ganito, once the Word of God becomes sweet to you, you will become a sweeter person. Inuulit ko po, once the Word of God becomes sweet to you, you will become a sweeter person. Yun ang susi. Ayan, tingnan niyo yung mga asawa. Sweet pa po ba ang asawa sa inyo? Or maybe because walang Word of God sa kanya. Sweet pa ba ang iyong anak sa iyo? Sweet pa ba ang iyong kaibigan sa iyo? Sweet pa ba ang mga tao na nakikita mo at nakakasama mo? Kung sweet pa yon, it is because meron silang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Once the Word of God becomes sweet to you, you will become a sweeter person. Tingnan mo nga yung katabi kung sweet siya. Oh, bitter. Jeremiah chapter 15 verse 16. Tingnan niyo ang salita ng Panginoon. Sabi ni Jeremias, your words are what sustain me. Ang kanyang deklarasyon, sabi niya, your words are what sustain me. Hindi niya kaya magpatuloy kung wala ang salita ng Diyos. Yun ang kanyang acknowledgement. Sabi niya, your words are what sustain me. And they are food to my hungry soul.
They bring joy to my sorrowing heart and delight me. How proud I am to bear your name, O Lord. Napakaganda ng kanyang declaration. Sabi niya, they bring joy to my sorrowing heart. Kung kinalulumbay, nalulungkot, balik ka sa salita ng Diyos. Sabi niya, and delight me. Walang iba kundi salita ng Diyos. Ang sabi ni Job, mas matindi ang sabi ni Job. Job chapter 23 verse 12, sabi niya, I have not refused his commandments, but have enjoyed them more than my daily food. Grabe yung kanyang deklarasyon. Mas gustong-gusto niya ang salita ng Diyos kaysa saan? Kaysa pagkain. At sabi niya, hindi lang pagkain, kundi my daily food, araw-araw na aking pagkain. Mga kapatid, kung araw-araw ang ating buhay ay puno ng kaguluhan, puno ng kalungkutan, laging nakasimangot, pagka ang inyong kasama sa bahay, laging nakasimangot, lagi yung amukay parang kinuyumos na kung ano man. Hindi mo maintindihan, ganda-ganda ng umaga, pag-isip mo. Makakasumpong ka ng ganyan tao. Ano mga kapatid? Ang dahilan, wala siyang salita ng Diyos. Or maaaring ang iba, nagbasa ng salita ng Diyos, nagbasa ng salita ng Diyos, pero nakaraos lang. Nakaraos lang. Ang sabi ni Martin Luther, ang sabi niya sa kanyang quotation ay ganito, sa kanyang sulat, sabi niya, the Word of God was revealed in an understandable way. Naunawaan po ito. Its central message is clear. Maliwanag ang kanyang mensahe. And because it is clear, all men are fully accountable to its message. Dahil ito'y naunawaan, malinaw, at dahil ito'y malinaw, sabi niya, all men are fully accountable to its message. We are all accountable sa salita ng Diyos. Hindi ba nyo napapansin, araw-araw o tuwing linggo, meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron tayong prayer meeting every Wednesday. Kung araw-araw, ngayon, nakalimutan kong itanong, nag-devotion ba kayo kanina? Nag-devotion po ba kayo kanina? Hindi ako magsasawang magtanong. Tanong na hanggang mamatay po tayo. Lagi kong matatanong bakit doon po tayo kasi lalago. Kung tayo ay nag-devotion. Alam niyo mga kapatid, dapat nating mahalin ang salita ng Diyos. Not literally, kundi yung sinasabi nito sa atin. Hindi mo ako against na every Sunday, kung tayo mananambahan, ang dala nyo ay cellphone. Kasi sa inyong cellphone, ay meron din naman kayong Bible. Tama ho? Pero higit sa lahat, maganda rin naman kung kayo ay may dalang hard copy. Huwag pong soft copy. Kasi pagka nagka-virus, wala ko kayo maisubmit. Maaaring makurat. Pero sana po every Sunday, may dala ko kayong sariling Biblia. Napaka-klasiko ng example na laging sinasabi, kung wala kang Biblia, pagbili mo ang iyong cellphone at bumili ka ng Biblia. Sabi ng iba, bakit ko gagawin yun? Biblia naman, nasa akin ng cellphone. Pero alam niyo mga kapatid, ito'y nakakatulong sa atin para una, talagang ang salita ng Diyos, sabihin natin sa lahat na tayo Kristiyano at ang salita ng Diyos ay mahalaga sa atin. Ito ay love letter sa atin ng Panginoon. Again, hindi ko masama na ang inyong Biblia ay nasa cellphone mo. Pero ini-encourage ko pa rin po ang bawat isa na every Sunday, every prayer meeting, may dalawa tayo Biblia sa bawat pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ang dahilan bakit natin dapat mahalin ang salita ng Diyos. Ano po yung tatlong yun? Una, it is our ultimate source of wisdom. Pangalawa,
This is our undoubtful source of fruitful or for fruitful living. At panghuli, this is our unlimited source of joy. Wala akong iba kundi ang salita ng Diyos. Ang prayer ko po mga kapatid ay yung katulad ng prayer ni Ezra, na araw-araw mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Araw-araw sundin po natin ang salita ng Diyos. At araw-araw, pwede naman ho tayo siguro, maganda rin kultura ito sa ating iglesia na everyday pag may nakikita kang kapatiran, i-share mo sa kanya ano yung iyong devotion. After mo matanong anong devotion mo kanina, ito yung akin. Kasi makakatulong mo yun. Nagsabi ng Biblia, magpaalalahanan tayo araw-araw. Sa halip na pag-usapan yung mga walang kwentang mga chismis at napakaraming mga walang kwentang turo ng sanlibutan, pag-aralan ho natin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ako po'y tapos nang magsalita at nawa po ang salita ng Panginoon ay patuloy na magtrabaho sa inyong